sa lahat. Napakaganda po ng ating pananambahan. Good morning sa kasama ko sa sanctuary. Good morning sa kasama natin online. Panoodin man po ninyo to next year. Good morning pa rin po sa inyo and good evening kung sa gabi ninyo papanoorin. So napakaganda po ng ating pananambahan this morning. Blessed po ba kayo? Okay, so napakabuti po ng ating Panginoon. Naging maulan po ang ating isang buong linggo. May nasalanta po ba? Wala naman pong nasalanta sa atin. Okay po, napakabuti po ng Panginoon sa atin. So marami pong mga kababayan natin ang nasalanta, ipanalangin po natin sila. At si Pastor Rachel, hindi ko po alam kung makakapag-abot ng ating BCC Ayuda. So tignan nyo na lang po yan. Ngayon, panalangin din po natin ang ating bayan. Napakadami pong kaganapan sa ating gobyerno. At namamayani po, kitang-kita na po ng ating mga kababayan ang mga korupsyon. No? Nasusundan po ba nyo yan? Napakarami pong korupsyon. Alam ko si Sister Armia ay talagang walang patid na pinapanalangin ng ating bansa. So, sino po ang sumalubong sa ating bisita last Friday, Saturday na ba yung Friday? Meron po bang sumalubong? Hindi nyo alam kung sino sasalubungin ninyo. Ang kaibigan po ng mga, well, yan po. So, panalangin po natin kasi hindi na po natin malaman ang takbo ng ating gobyerno. So, malapit na naman po ang eleksyon, marami pong naghahanda na mga government officials para po sila ay magkapondo. Yun po, dapat po silang ipalalangin at sana sama natin sa panalangin, maging matalino po na talaga ang bawat Pilipino. No? So, hindi po yun ang ating preaching today, but yun po ay panawagan because of this 1 week na pangyayari sa atin pong bansa. So tayo po ay magpatuloy. So let us declare Psalm 118 and 24. Wala si Kumari dito. Saan nagpunta si Kumari? Wala pa siya. Okay, let us declare today is September 8, 2024. Sige po natin, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah! Last time po, sabi ni Sister Nicole, pag hallelujah, tapos ay tatayo ng ganyan. Ngayon, iba na, sabi niya, pag hallelujah, sasabihin naman daw po, ay, okay pa, so mga paningit lang po natin yan para tayo po ay tunay na ma-excite dahil napakaganda po ng ating mensahe for this morning. So last August 11, sinimulan na po natin ang second half ng Psalm 24, first half, and then now second half. Sinimulan natin last August 11. Sabi po doon sa second half, verse 7, lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. So lift up your heads, you gates. Nakita po natin doon na yung gates na tinutukoy ng psalmist ay hindi lamang po physical gates or material gates. Ito din po ay patungkol sa mga spiritual gates. At ang sabi po ng psalmist, inuutusan niya yung gates. Be lifted up, you ancient gates. Lift up your heads. Yan po, ang inuutusan niya po, no? And that is what we did last August 11 yata yun. So tayo din po ay sa last part po ng ating service, nag-demolish po tayo ng mga demonic gates because the King of glory is coming. And that is what we all want. Yung gusto po natin, ito po yung nais na atin na the King of glory may come in. Where? Sa ating pong buhay, in every area of our lives.
Gusto po natin dumating ang King of Glory. Because when the King of Glory ay dumating po sa ating buhay, tayo po ay mayroong kapayapaan. So today, pagpapatuloy po natin ang verse 7b. Verse 7b na po. Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors. And the title of our message is Ancient Doors. Inawit din po natin kanina, Ancient Gates. And yung ating pong mga awit ay patungkol po sa mga ancient. That the King of Glory may come in. So, yung gates and doors, sila po ay magkaiba. Alam po natin, magkaiba ang gates kaysa sa door. Magkaiba po sila, bagamat pareho po silang pasukan. Pwede po, pareho po silang point of entrance. Pero magkaiba po ang kanilang purpose, ang kanilang layunin. Meron po akong binigay na example na mga images dyan para makita po ninyo. Ayan po, gate po yan ang bahay ni Angkinin. Yan po, ang tawag po yan ay door. Okay. Sige po. Yan, door din po yan. Parang bahay ni Sister Army yata yan. Next. Okay, door din po yan. O, kaninong door po yan? Malalaking door, no? Okay, door din po. O, moderno na po itong door na ito. And then, next is, yan, ang tawag ay gate. Okay. Isa pa pong example. Oh, yan, maliit na bahay. Parang pang-Amerika, no? Maliliit na bakod. Okay, yan din po ay gate. So, nakita niyo po yung kakaibahan ng doors at saka ng gates. So, ang gate po ay yung pasukan sa bakod. Pag meron po kayong garden dyan, may bakod, merong gate. So, yun po, bago ka pumasok sa loob, ay tawag po doon ay gate. Pero ang door naman po, katulad ng nakita natin kanina, dikit na yan doon sa bahay. So, ito naman po ay yung pasukan para sa loob ng bahay. So, gates and doors, magkaiba po sila, bagamat sila ay magkaparehong daanan, pasukan. So, ang sabi po doon sa ating talata kanina, ancient doors. Ibig sabihin po ng ancient, according to Collins Dictionary, ancient means very old. Meron ba ditong ancient na wala naman, di ba? Wala, ancient, sabi kasi very old. Or having existed for a long time. Maaari pong long time na ang mga buhay po ng marami dito. Kaya nga po, pagka nag-uusap-usap kami, sasabihin ko, paano naman ang tagal-tagal ko nang nabuhay sa daigdig na ito. So, matagal na rin po para sa akin yung buhay na ganoon. Pero ito po ang sinasabi po dito sa ancient is having existed for a long time, matagal na sa ating history, nandidinig natin yung ancient civilization, etc. Sa King James Version po, ang gamit po ay, sabi doon, ang ancient doors ay you everlasting doors. Sa Amplified Version naman po, sabi, you age-abiding doors. So in short, ang mga ito po na sinasabi ay eternal doors. Sila po ay eternal. Pag sinabi natin eternal, ay hindi lamang po ancient, matagal na, but it is eternal. Eternal is endless. So meron pong gates na endless or eternal. Sa Hebrew, marami po tayong Hebrew ngayon and Greek. Sa Greek po, ang word na gate is pula. Ang door po in Greek is tura. Gate in Hebrew is sha'ar, which means to split or open. Ang door naman po in Hebrew is peitak. Peitak daw po ang pronunciation, which means to open wide or to loosen. Alam po natin na ang door is also dalet. Sa numeric po, numeric symbol ay door ang number 4. So, napag-aralan na po natin, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. So, napag-usapan po namin nila, Pastor Rachel,
walang nagpangalan ng dalit ngayon. May Aleph tayo, may Gimel, walang dalit. So, pero siguro po sa number 5 meron. So, sabi niya, ang door is Petak in Hebrew. Tandaan po natin kasi gagamitin po natin yan mamaya sa baba. So, again, ang ibig niya sabihin, to open wide or to loosen. It means to be free from every restriction. Free from every restriction. It literally means that you have been lifted up into eternity where you are able to see with everlasting eyes. Di ba ba pagkaganda-ganda nung sinabi doon sa Petak? Ang Petak is to be free from every restriction. Parang si Lord Jesus Christ, free from every restriction. Pumasok lang siya sa pintuan, walang humarang sa kanya. Tagus-tagusan. Yun po ibig sabihin. At napakaganda pa nung isa, sabi niya, it literally means you have been lifted up into eternity. So you are here, but you are lifted up into eternity and able to see with everlasting eyes. Ano po yun? Ito po yung sinasabi sa atin ni Lord this year. Ang ating tema is, look up and lift up your head. Why? Because there are many wonderful things in front of us. Napakadami po. A door of revelation. At yan po ay nagaganap sa ating pong pananambahan. Pag tayo po ay sabay-sabay ng nananambahan, katulad po kanina, pag sabay-sabay po tayong nananambahan, do you know that gates and doors from heaven ay nabubuksan? Nabubuksan po yan, kaya nga po kayo ay katulad nitong translation dito na kayo ay nadadala, nakakakita ng mga bagay na hindi po natin kinakailangan pang ipaliwanag because this is an experience na pang iyo. Maaari mo ding ikwento sa iba so that sila din po ay magkaroon ng pagnanasa na ganito. So, tayo po, pag sabay-sabay po tayong sumasamba, many gates and doors become one huge portal na kung saan po, portal in the Spirit. We can see things in the Spirit. Kaya po yung iba sinasabi, wow, nakita ko si Lord. Yung iba sabi niya, nakakita ko ng angels. May vision siya ng heaven. Yung iba nakakadinig ng heavenly sound. A sound na talagang hindi mo ma-describe, so sweet, na hindi mo alam kung saan ang gagaling. Nabubuksan po kasi ang portal in the Spirit. Nabubuksan po iyan at nakikita po natin, especially if your heart is always longing for the spiritual. So, lahat naman po nung nakikita natin, walang horror. Everything na nakikita po natin is very comforting para po sa atin at sa ating church. Nakapagbigay po tayo ng ganitong kwentuhan every Monday po sa amin sa SAP. Nagkukwentuhan po kami at napakagaganda po ng kanilang mga sinasabing nakikita nila every Sunday. And kanina sa ating pong pananambahan, meron bang nakarating sa heaven? Pastor, ayaw pa namin makarating ng heaven. In the Spirit lang, in the Spirit. So, nakakatawa po. So, tulad po ng gates, ang doors po ay merong practical and symbolic purpose. Okay, titignan po natin. Do you know that between heaven and earth ay mayroong mga ancient doors? Between heaven and earth, meron pong mga ancient doors. So marami po yan. Tignan po natin. Meron pong nakita si Matthew isang araw, kinuwento niya sa akin. Makikita ba natin dyan? Sa SAP po kasi napakaganda na aming mga discussion doon. So, meron pong nakita si Kuya Matt. Pero bago po tayo nag-topic ng the doors, bago po tayo nag-topic ng door, bago po tayo nag-topic ng verse 7, nakakatuwa po dahil si Saidin po, sabi niya,
na naginip siya and in front of her ay merong isang napakaganda bang door? Basta door, meron siyang nakitang isang door. So, even before, pag ipaksa po natin ito, ay nakakita na si Sai. You know why? Kasi po sa SAP, ito po yung aming pinapaksa. Ito yung tinatopic namin. No, na minsan ipinapahapiyaw po natin dito. Pero, I am sure na yung pong iba sa inyo ay nakakakita rin po ng mga ganyan. So one time po, dumating si Brother Matt, tuwan-tuwa siya, pinakita niya, sabi niya, tignan mo po ito, oh, kakatuwa. Because, wala pa rin po. Adlib pa muna ako. O sige, adlib pa rin po. So nakakatuwa po, sino po ang mahilig tumingin sa mga cloud formation? Okay, yes. Yes, marami po. Gusto po natin ng clouds. Na-discuss na po natin yan sa Bible study. Gusto natin laging tumitingin sa clouds. But why? Why? Gusto kong tumitingin sa clouds. Natutuwa po ako sa mga formation ng clouds. Kasi kung minsan may nakikita akong mga mukha doon, minsan nakikita akong mukha ni Kuya Matt, ganyan. Dapat po excited tayo, tinitignan po natin ang clouds because we will meet the Lord in the air. Okay po, ayan nung nakita ni Kuya Matt. Asa naman dyan ang exciting part? Pwede po nating i-zoom. So pag tinignan mo po siya, ang ganda-ganda po nung taas. Yung bandang taas ay pure na blue. And pag sinabi nating pure na blue ang sky, ibig sabihin, it reminds us that the Lord is, parang nakalimutan niyo, huwag niyo kakalimutan so that lagi niyo tinitignan yan. Yung blue skies po na ganyan ay nandoon, maalala natin, si Lord. Dahil the Ark of the Covenant, sabi natin, pag ililikas na, ay kino-cover ng blue. At ito po ay nagsisimbolo ng heaven. Jesus is there. God is there. Nandun lang siya. So pag kayo nalulungkot, pag kayo po may problema, tumingin lang po kayo sa taas. Hanapin nyo ang blue sky. For sure, the Lord is there. Dahil inon sabi ng kanyang salita, hindi po ako. Sinabi po ng salita niya. So, hindi natin siya ma-zoom. Tapos po, ayan po na yung puro puting clouds, napakaganda po. At pag yan po ay zoom ninyo, siguro mga 10, okay na yan, makita na natin yan ng mga bandang 10, okay? So, tutuloy na po muna ako dito sa ating, ayan, okay. So, what can you see? You can see a door. A door. Meron pang pintuan, di ba? So, para kay Matthew, meron po yung revelation. Revelation na ibinibigay sa Lord. Kaya kanya nyo imagine, pag tinignan mo, tinitignan natin kanina, napakaliit naman para masabi mong it is a door. But nangusap po si Lord sa kanya, eto, merong door. And para sa kanya, sa amin po sa SAF, pag hindi po namin ma-interpret, sasabihin ko, okay, let's give time para ang Lord ay mag-reveal sa atin. Seek the Lord at yan ay re-reveal sa atin. And because siya ang nakakita nito, siya ang bibigyan ng interpretation ng ating Panginoon. A door. Pwede po, sabi po natin, kasi in the beginning of the year, ang Lord ay magpapakita sa atin ng napakaraming mga pangitain. At ito ay pang-personal, pang-family, pang-country, and most especially, para sa ating church. Okay po? Sige po. Thank you, Kuya. Okay po, saan ba tayo? So, sabi ko nga kanina, between heaven and earth ay maraming ancient doors. Punta po tayo sa Genesis 28. And verse 12. Ito po ay si Jacob. Jacob had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. So, nakita ni Jacob, ang alin po, yung stairway. This is an ancient door
between the heavens and the earth in a dream. May ladder. Yung ginamit po sa ibang translation ay merong ladder. Kaya ang tawag po natin sa istorya dito is the Jacob's ladder. So meron pong nakita si Jacob. May ladder resting on earth. Yung pong ladder, si Kuya, mga dad salt po natin, may ladder yan. Pag kinuha ko po ang ladder, binuhat ko ang ladder, bubuhatin ko ang ladder, kukuhanin ko yan, at pagkatapos ay isasalpak ko dito para meron siyang tayuan. Sasalpak ko dyan, and then, pwede na akong umakyat, bumaba. Ladder. So, ang ladder na sinasabi dito ay nanggaling where? Sa lupa. Kay Jacob, nakita niya, andun, sa lupa. Kasi ang ladder ay hindi pwedeng nanggaling sa taas, pababa. So, yung ladder, literal na translation para po nauunawaan natin, ladder isinalpak dyan, now you can ascend. Una is, pag naglagay ka ng ladder dyan, you can ascend. Hindi po pwedeng descend. Pwede kang umakyat, tsaka ka bababa. Ay po nakuha natin, hindi ka pwedeng naglagay ng ladder pagkatapos bababa ka. Wala ka pa naman doon. So kailangan, bababa ka dahil nandito ka sa lupa. Nakukuha po natin? So, yung ladder ay galing sa lupa, umabot sa langit. Yun yung nakita ni Jacob. Which means, we have access here to reach heaven. Kasi pinakita po sa atin yan ng Panginoon eh. We can reach into heaven. Magagawa po natin. Ipinakita po nakita nga po ni Jacob. Nakita niya, at nung makita niya po yan, sabi niya, the angels were ascending. Kung ang angels ay ascending, ibig sabihin, ang angels ay nandito, sa lupa. And meron ding angels descending. Ibig sabihin, meron din doon sa langit. Ibig sabihin, here on earth, may angels. Can you look at your neighbor? Do they look like an angel? Yes, meron po angel. Kung minsan po sinasabi, hulog ka ng langit, isa kang anghel. Nasabi natin pag nakagawa ng something good. But this is a true angel ministering to us. Angels are here to minister unto us. Sila yung tumutulong sa atin. So, ang angels ay already here, umaakyat sila, and there were angels na nandoon sa taas, descending. They are descending to bring down the glory of God, so that the glory of God may be made known unto men. Ibinababa nila yung glory na yan. Kaya nga po, namamangha tayo kung minsan, wow, ang galing, ang ganda. So, yun po yung nakikita natin. May mga angels po na nagdadala ng glory ng Panginoon sa atin. They were going up and coming back. The glory of the Lord. Tapos in verse 13, ang sabi po doon, the Lord stood above it. Si Lord, si Jesus, was there. Stood above it, sabi. Where? In the gateway. Doon sa nakita, sa dulo nung ladder, nakita niya doon si Lord. And in Genesis 28 and 16, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. 17, he was afraid and said, how awesome is this place. This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. So nung nakita ni Jacob, nung nagising siya, natakot, pero ang takot na ito is paghanga, pagsamba. Sabi niya, how awesome is this place. Ito ay Bethel, the house of God. And this, nakita ko, this is the gate of heaven. Kita niya? Oh, sabi po nung iba, pagkalayo-layo, makikita ni Jacob ang heaven. O kalayo-layo, kanan ba ng kahabayang ladder na yan? Sana makabili ang BCC niyan para ang mga dadsol ay makaakyat kung
Sa iba po, sasabihin nila, pwede ba yun makita? But in our introduction, sabi natin, yung doors ay nabubuksan para makita natin ating spiritual eyes. Di ba? Tayo po ay merong Spirit of God na kung saan nabubuksan po yan so that we may be able to perceive spiritual things. So that we may be able to understand spiritual messages. Yun po. Kaya doon po sa iba, maaari po sabihin, ang layo-layo naman ng heaven, nakita ni Jacob. Yun po ang sinabi ng Bible. So nung magising si Jacob, sabi niya, I was afraid. Halos hindi po siya makapaniwala. Katulad din po ng iba, halos hindi siya makapaniwala. Why? Nakita niya ang ancient gate. Nakita niya po yun. Yung ladder na umabot hanggang langit. Alam niyo po nung likhain ng Diyos si Eva at si Adan. O si Adan po muna. Nung likhain ng Diyos si Adan, dahil hindi naman po sila sabay na nilikha. Nung likhain ng Diyos si Adan, binuksan niya ang ancient gate na ito. Binuksan ng Diyos ang ancient gate upang makita ni Adan ang kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ang kaluwalhatian po ng Diyos, of course, ay nagre-reflect from God Himself. Binuksan ng Diyos ang ancient gate para makita ni Adan. At nung makita ni Adan, lahat ng glory ng Diyos ay nagpunta kay Adan. Nagpunta po kay Adan. Na meron na pong glory si Adan. Pagkatapos po, si Eva, ganun din po. Nagkaroon din po ng glory ng ating Panginoon. Silang dalawa. Sa Genesis 2 and 15, sabi po, The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and take care of it. Nabuksan ang langit, ang pintuan, ang ancient gate, at tumagos ang kaluwalhatian ng Diyos and nandun po na salin kay Adan. And so with Eva, and the Lord God took them, nilagay sila sa garden to work for it. Sabi po doon, to work it and take care of it. Sa Genesis 3, makikita naman po natin dyan, hindi po natin kukuhanin lahat, makikita natin, si Eva ay tinukso ng ahas o ng Satan. Si Eva po ay kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno. Ano pong klaseng puno yun? The tree of the knowledge of good and evil. Binigyan niya ang kanyang kaasawa at dahil dito, sila po ay nagkasala sa Diyos. Okay, nasundan po natin yung story. Sa Genesis 3 and 10, the whole of Genesis 3 is the fall of man. Sabi po doon, natakot po ako nang narinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. 11, nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi na sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbawal ko? So ang tao po ay nagkasala sa Diyos, noong ang tao po ay nagkasala, natanggal ang kaluwalhatiang bumabalot sa kanila. Kaya nasabi ni Adan, nagtago po ako kasi hubad ako. Nawala ang kaluwalhatian, then nakita nila they were naked. So yung kaluwalhatian ng Diyos ang bumabalot kay Eva at kay Adan because they were in the Garden of Eden. At ang Garden of Eden po ay nababalot ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang Garden of Eden ay isang portion. It is not the entire earth. Okay po, isang portion po ang Garden of Eden. Pagkatapos po, sa verse 24, sabi po sa verse 24, pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden, ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay din siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Nagkasala si Eva at si Adan. Natanggal ang kanilang kaluwalhatian. Hindi na sila bagay sa Garden of Eden. Dahil
Wala na silang kaluwalhatian. They are not clothed with the glory of God. So sabi ng Panginoon, pinalaya siya. So, God drove out the man from Eden. Pinalayas. Bagamat napakasakit, masama ang loob ni Adan, dahil ito ang pasya ng Diyos, they have to leave Eden. Masama ang loob nila. Napakasakit. Ang napakagandang paraiso. Nalaman nila ano ang katapat ng paggawa mong parusa. Prinonounce sa kanila ang lahat ng curses. Kaya, nung sila ay palayasin, masama ang loob nila. Pero bilang hatol, dahil ang ating Diyos ay Diyos who is just. Yes, He is love, but He is also just. Kailangan niyang ipataw ang parusa kay Eva at kay Adan. So pinalaya sila sa Garden of Eden. Nung palayasin sila, pinagsarhan sila ng pintuan. Kaya sabi doon ay, naglagay ang Diyos ng bantay na kerubim para hindi na sila makapasok. Naglagay ang Diyos ng isang pintuan, an ancient door. Hindi na po sila pwedeng makapasok. Ulitin po natin, sabi, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Merong garden nasa Eden. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. Ibig sabihin po, iniligay ng Diyos sa Garden of Eden si Adan dahil si Adan po ay hindi naman nilikha sa Garden of Eden. Ginawa siya somewhere. The Bible is silent. Hindi ko pa po alam kung saan. Pero ibig sabihin lang, sabi, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden. So ibig sabihin, hindi nilikha. Why? Because Garden of Eden is so exclusive. Hindi pwede dito ang taong walang kaluwalhatian. Manutunaw sila doon. Bawal sila doon. Everything that is in the garden is holy, holy, holy. Yung po kinakanta natin kan. Everything in the garden is holy. Everything in the garden is full of God's glory. So hindi po pwede si Adan. But when God created Adam and breathed into his nostril, and ang kaluwalhatian ng Diyos ay inilagay kay Adan, now, he can transport Adam in the garden because he is now full of glory. May glory na siya. So nandun po si Adan. Nilagay po siya doon sa loob. Nasaan po ba yung Garden of Eden? Sino po ang nakakaalam kung nasaan ang Garden of Eden? Sa ating kapanahunan po ngayon. Sa ating kapanahunan, meron ba nakakaalam ng Garden of Eden? Sa totoo lang po, wala po. Hindi po nalaman. Noon hanggang ngayon, hinahanap kung nasaan ang Garden of Eden. Wala pong makatagpo. Sabi nila, andito sa Mesopotamia, wala po doon. Ang dami pong espekulasyon. Pero lahat po ng ito ay napawalang katotohanan. Hindi po nahahanap ang Garden of Eden. Bakit kaya? Because the Garden of Eden is like Adam. The Lord breathed into it and there's Eden. Where? In the garden. It is invisible para po sa atin na walang kaluwalhatian ng Diyos na katulad nung kay Eva at kay Adan. Ang tanong po, paano na po ngayon yung Garden of Eden na yan? Makikita pa ba natin ang Garden of Eden? Magkakaroon pa ba tayo ng chance to eat from the tree of life? Meron pa ba tayo? Magkakaroon pa ba tayo ng ganyan?
Sa pag-aaral po natin, tagal na tayo nag-aaral ng Bible, pinag-aaralan po natin, sabi natin, ang mga pangalan, lugar, mga bagay diyan, mga pangyayari diyan, ay hindi po maaaring mawala ng kabuluhan. Lahat po ng iyan ay mayroong kabuluhan. So, ang Garden of Eden po, ano po ang ibig sabihin? Ang Garden of Eden, the Hebrew word Eden, is connected to the concept of delight, bliss, perfection, and happiness. Sa Tagalog, paraiso. Pag uy, para tayong nasa paraiso nito. Ang sarap ng tubig, umaagos na sariwa, masarap ang hangin, may mga ibon nag-aawitan. So, yun po yung ibig sabihin ng Eden. It is connected to the concept of delight, bliss, perfection, and happiness. But, sabi po sa dictionary, ang Eden daw po is a place of delight, finery, and luxury. Kaya po yung may mga pangalang Edna, galing po yan sa salitang Eden. Sino po dito ang Edna ang pangalan? Meron ba? Wala. So Edna, ang ibig po sabihin ng Edna is delight. O yan po. Ganon din po yung pangalang Edith. Meron po bang edit dito? Wala. Ang alam nyo lang, mag-edit. Ang edit din ay galing po, ay napakaganda po ng edit. Ang ibig sabihin po ay wealth, finery, luxury. So, yun po ang ibig sabihin ng mga pangalang yan at wala po dito. But we have wealth. We have luxury. Diba? And I don't hear amen. Parang namamangha kayo. Though we do not have Edith here, we have wealth naman, di ba? So sa Hebrew po, ang Garden of Eden ay Eden Gan. Yun po ang pangalan niya, Eden Gan. Ayan po, ganyan po, sinusulat ang Eden Gan. So ang pagbasa po ng Hebrew is from right to left. Tayo ay from left to right. So, ang first letter po is Ayin. And then the next letter, alam niyo po ba yan? That is Dalet, Nun, Gimel, Nun. Yun po yung Garden of Eden or Eden Gan. Pero, alam na natin yung garden. Garden is ano. Pero yung Eden, ano po ba yung Eden? So, ano po yung Eden na sinasabi? Ang Eden po ay Ayin, Dalet, Nun. Okay, nahihirapan po kayong sumunod. Sa segue lang po muna ako. Sabi po ng iba, bakit ba kailangan kasing may Hebrew and Greek pang pinag-aaralan, lalo na dyan sa BCC? Pampatagal lang ng oras yan, pampasayang lang ng oras yan. Meron pong iba na allergy sa sa Hebrew and Greek. Alam niyo po ang Bible, kung ang Bible po ay pag-aaralan natin only to edify ourselves, ma-encourage lang tayo, read the Bible. Kung ang gusto lang po natin sa Bible ay mga practical teaching, read the Bible. But if you want to search the Bible, know the Bible, know the Lord, then study Hebrew and Greek. Why? Because ito po yung salita ng ating Amang Diyos. Ginamit niya po is the word Hebrew. Alam niyo po yung mga word na sinasabi, i-decode natin. When they say i-decode, ibig lang pong sabihin yan, ay ilalabas kung ano ang ginamit na Hebrew word. Kung ito ay Old Testament or the Greek word if this is a New Testament. So, gusto nilang palabasin, kung gusto nilang ma-decode, kukuhanin po nila yung ganyan. Katulad po nung salitang Eden. Ilalabas po nila yan. Katulad yan, ang Eden po ay, dahil ang sabi natin, ang Hebrew word ay mga pictograph. Ang number and letters ay iisa. At iyon po ang nais ng Panginoon na i-reveal sa atin. Kaya nga sabi, ang Bible is full of mystery. Hindi na masisira ang ulo mo para. Hindi po. Pagkaganda-ganda na revelation ng Panginoon. At doon nga po tayo lumalago. So sa pag-aaral po natin ng Hebrew and Greek, sabayan niyo po ako, parang nag-aaral lang po tayo ng Ilocano, Kapampangan, Bisaya.
Dapat po nag-aaral na tayo ng Bisaya ngayon dahil si Melay po may exclusive na palabas po sa mga Bisaya. May mga Bisaya po ba dito? Meron. Si ano lang, si King lang. Mga Ilocano, marami po. Yung hindi po nila alam kung saan silang rehiyon. Okay. Kasi hindi na po natin alam kung minsan sasabihin mo yung nanay ko kasi taga Davao pero yung tatay ko taga Tarlac. Pero lumaki naman kami sa sa Cebu. So hindi po talaga. Iba na po kasi, napakadami na po kasi ng tao sa Diyos na ito. Alam niyo po, sabi po ni Pablo in 1 Corinthians 3, verses 1 and 2, sabi po ni Pablo, milk are for babies and solid food are for people who live by the spirits. Yan po sabi ni Pablo. Ulitin ko. Milk are for babies and solid food are for people who live by the spirit. And I believe I am not talking to babies right now. I am talking to people who live by the spirit. A Jacob generation who's searching God. A Jacob generation longing for the presence of God. And you are not excited. Hindi po ba pagkaganda? I'm not talking to babies. I'm talking to people who are spiritual. They are the Jacob generation longing for the presence of God. And I mean, kayo po iyon. And I would like to say, to hear, so I'm not talking to babies, di ba? Kaya nag-Hebrew and Greek po tayo dito. So, kung gusto niyo po yung mga inspirational, may inspire kayo, but you will not know God. You will know God by studying His Word. And His Word speaks Hebrew. Okay pa? Diba? So sa Hebrew po, again, ito yung Eden. Ayin, Dalet, Nun. Ngayon, sabi po natin, ang mga letters na yan ay pictograph. At ang ayin po, ang pictograph niya is an eye. Eye. Ang ibig sabihin niya, it means to see, perceive, know, understand, experience, watch, look, appearance, and window. Yan po yung mga ibig sabihin ng ayin sa Hebrew. But its pictograph is an eye. Next letter, ayin, dalet. Dalet po, ang pictograph niya is a 10th door or gate. Meaning, to enter, allow in and out, pathway, hang, move back and forth, knock, branch, judgment. Pagka nakita po ninyo sa pag-aaral ninyo ng word na dalet, yan po yung kanyang mga ibig sabihin. And noon, ang ibig sabihin po ng noon, ito po was ordinarily the picture of a seed, sprout, or sperm, representing an offspring, sun, air, activity, to continue life. Okay po. So, ayin, dalet, nun is Eden. Now, what can you see in Eden? Ano po yung translation niya base po sa Hebrew word? Ayin, dalet, nun. Meron po? Meron po makakapagsabi kung ano ibig sabihin ng Eden? Base po dito sa ating translation? Yeah. Ayin is to see, dalet is door, and nun is life. So, ibig sabihin, Eden or Eden is to see the door to life. To see the door to life. Yun po. So, si Eva at si Adan ay inilagay po doon so that si Eva and Adan may see the door of life. Inilagay sila ni Yahweh.
Pero ang nakalulungkot pong bagay is that pinili po nila ang magkasala sa Lord. Hindi po nila pinili ang tree of life. Pinili nila ay yung knowledge of good and evil. At sabi po kasi ng ating Panginoon sa kanila, the moment that you eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. In dying, you will die. Excuse me lang po. Dahil pinili nila ang magkasala sa Diyos, sabi sa Romans 6 and 23a, sabi, the wages of sin is death. Tinanggap po nila ang parusa ng kamatayan. And death is separation. Separation sa Diyos na araw-araw, miya ay kasama nila. Ang death po ay hindi lamang po expiring breath. Ma-expire ang paghinga mo and then dead na. Ang death po could also mean separation. And ang pinakamasakit, ito po ay separation. Saan po? From God. Mahiwalay po sa Diyos is kamatayan. That is why the Lord banished them from the Garden of Eden. Nagkasala sila, they have to receive the due punishment. Sila po ay nahiwalay. So sila po ay pinalayas. Basahin po uli natin yung 24. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Nung pinalayas po si Adan, naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Sa simpleng salita po, isinara na ng Diyos, sinara na ni Yahweh ang daan patungo sa buhay. Hindi na po pwedeng lumapit doon si Adan. Pwede po siyang lumapit. Pero pag lumapit po siya doon, ang sabi ni Lord, baka kainin niya ang bunga ng tree of life. Pag kinain niya ang bunga ng tree of life, pero nakain niya na ang tree of the knowledge of good and evil, he will be forever condemned. He will be forever separated from God. Kaya napakabuti po ng Diyos, naglagay siya ng bantay doon upang hindi na makapasok si Eva at si Adan. In fact, the Garden of Eden, kaya po nawala, ay tinanggal na po ng Diyos. Nakakaroon ba kayo ng idea? Kung advanced po ang inyong pag-aaral and you know the book of Revelation, you know already the rest of the story. Nawala po ang Eden. Kanina sabi ko, yung Eden, nilagay ni Lord. But now, ito ay nawala po. Kaya wala pong makakita niyan. So, ang big question po ng mga tao ngayon, sabi niya, makikita pa ba natin yung Garden of Eden? Gusto niya po ba makarating sa Garden of Eden? Gusto niyo bang makita ito? Gusto niyo makita? Ang question is, will we ever get back to the Garden of Eden and eat the fruit of the tree of life? Will we be able to see the door of life again? Will we be able to enjoy the garden? And the answer is yes. Ngayon, sa kapanahunan po natin, alam po natin na tayo po ay mag-i-enjoy sa Garden of Eden. At mag-enjoy po tayo sa Garden of Eden na yan. Makakatakbo kayo dyan, makakasakay kayo sa mga hayop na nandyan. Paano po? Yes, the answer is yes. And the tanong is, paano? In John 10:9, sabi po dyan, I am the door. Anyone who enters through me will be saved
and will live forever, and will go in and out freely, and find pastures, spiritual security. Ito po ay amplified version. So sabi po ni Jesus Christ, I am the door. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Sabi po ni Lord Jesus Christ, I am the door. Hindi niya po sinabing, I am a door. At ang sinabi niya pong, I am the door, iyan po is the third of the 7 I am's declaration of Jesus recorded only in the gospel according to John. So, ito po ang ika-third. And there are 7 I am's declaration of Jesus. Bigyan po natin. Ano po ba yan? Tama ba yung oras natin? 11, ano na? Wala pa po ako sa kalahati. 7 I am's. I am the door. Ang una, I am. I am the bread of life. I am. I am the way, the truth, and the life. I am the life. Ano pa po? I am the resurrection and the life. I am, ano pa po? The light of the world. Nakailan na po tayo? Alam nyo, nung isang preaching ko, parang ganito po ang senaryo. Okay, next time po, may prize na po, makakasabi ng 7. So sabi po dito, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan. I am the door, not a door. Meaning, He is the only door. Wala na pong iba. He is the only door by which we may enter and be saved. Sabi niya po yan, John 10:9. So Jesus is the only means we have of receiving eternal life. There is no other way. Hindi na po tayo pwedeng makahanap ng iba pang kaparaanan para po makarating sa ating Ama. Remember the law of the first mention? Okay po. Sabi po natin, kung saan ginamit o yung unang banggit ng salitang ito, napakahalaga. Dahil ito ay full of inheritance, full of treasure, yung unang banggit. Sino po makakapagsabi ng unang banggit ng the door? Okay po. Sa Genesis 4, makikita po natin ang istorya ni Cain at ni Abel, ang unang anak ni Eva at ni Adan. Okay po, si Cain ang panganay. In Genesis 4 and verse 3, sabi po doon, and in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Si Abel naman po ang pangalawang anak. Verse 4 ang sabi, but Abel brought an offering of the finest firstborn of his flock and the fat portions. And the Lord had respect, the Lord had regard for Abel and for his offering. Naging katanggap-tanggap po kay Yahweh ang offering ni Abel. Dahil po dito, nagalit po si Cain. Nagalit po si Cain kay Abel. Hindi dahil si Abel ay paborito ni nanay o tatay. Nagalit po si Cain, hindi po dahil mas gwapo, mas matalino si Abel. Nagalit, hindi po nagalit si Abel dahil si Abel po ay laging kasama ng tatay, pamamanahan. Hindi po. Nagalit po si Cain kay Abel dahil hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang handog. Can you imagine? Nagalit siya kay Abel, hindi na kasalanan ni Abel, di ba? Pero nagalit siya kasi hindi siya pwede magalit sa Diyos. And today, sa panahon po natin, marami pa rin po ang nagagalit sa Diyos and they are proud na sasabihin po nila yan sa TikTok, babastusin nila ang pangalan ng Diyos. Pero ito po, sa istoryang ito, hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang handog ni Cain, pero kay Abel siya nagalit. Ano po ang problema ni Abel? Ano po ang problema ni Cain? Sa verse 6, ang sabi po doon, kaya't sinabi ni Yahweh,
Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Basahin ko po sa English. And the Lord said to Cain, "Why are you so angry, and why do you look annoyed? If you do well, believing me and doing what is acceptable and pleasing to me, will you not be accepted? And if you do not do well, but ignore my instruction, sin crouches at your door." First mention of the word door. Its desire is for you to overpower you, but you must master it. Sin crouches at your door. First mention of the word door. Babalikan po natin mamaya yung first mention. Pagpatuloy lang po natin si Cain. Si Cain po ay galit na galit. May masamang balak sa kapatid. Pero alam niyo po ang ginawa ni Lord? Nilapitan po siya ni Lord. Di po ba yung binasa natin? Kinausap siya ni Lord. Galit na galit ka, Cain. Ano ba kinagagalit mo? In short, God gave him a chance. Binigyan siya ng pagkakataon para makausap si Lord. Di po ba napakabuti ng ating Panginoon? Miski galit na tayo, miski gusto na nating magwala, miski gusto nating pumatay, miski yung pakiramdam po natin, tayo na lang yung naaapi, gusto nating galit tayo sa mundo, pero ang Diyos po napakabuti dahil nagpaalala pa siya kay Cain. Nagpaliwanag po at hinimok si Cain na piliin ang tama. Sabi ni Lord, "Why are you angry? Ano ba ikinagagalit mo?" Di ba napakabuti ng ating Panginoon at si Lord pa ay sabi niya, "If you do well, believing me and doing what is acceptable and pleasing to me, will you not be accepted?" Sinabi po ni Lord, hindi ka katanggap-tanggap dahil hindi mo ginawa ang tama para sa akin. If you do well, kung ginawa mo mabuti, ano ba yung mabuti? Kung gumawa mo mabuti, masaya ka sana. Doing well na mabuti ay hindi po yung tumulong siya kay nanay sa pag-iigib ng tubig. Doing well is not tumulong siya kay tatay para magsibak ng kahoy. Doing well is not yung mga kapitbahay niya pinakain. Hindi po yun ang doing well na sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi po ng Diyos dito, ang doing well po is yung what is acceptable and pleasing to God na pagsamba. Kasi pag nag-offer po sila ng hain, ibig sabihin po doon, they are worshiping God. Sinasamba nila ang Diyos, kaya sila'y naghahandog. Pero pag hindi mo pinili, pag hindi mo ginawa ang acceptable to God, hindi ka po magiging katanggap-tanggap sa Diyos. And is our worship acceptable to God? Again, I can't hear any reaction from you. Nagdududa rin po kayo. Nagdududa rin po kayo sa ating... Ang ginagawa po natin sa kapanahunan natin ngayon, tayo po'y sumasamba sa Diyos. And my question is this worship acceptable to God? Because if not, katulad ni Cain, hahaba po ang ating mga muka. So kailangan po offer tayo kay Lord, acceptable to Him. Hindi yung acceptable to people. Okay pa ba kayo dyan? Kaya kailangan po yung worship natin is acceptable to God. Ano po ba ang in-offer ni Cain? Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. Lahat po ng ani ni Cain. Magaganda naman po. May spinach, may saluyot, may okra, may talong. Ang gaganda, sariwang-sariwa, in-offer na kay Lord. But it is not acceptable to God. Why? Lord naman, pinili ko po ang lahat po ng pinakamagaganda. Nakita niyo po ang dahon ng spinach pagkalalaki. Nakita niyo po yung saluyot, ganyan pong kalaki. And still, hindi po acceptable unto you. Hindi ka tanggap-tanggap kay Lord. Bakit po?
Because lahat po ng ito na galing sa lupa is cursed. The ground is cursed, and the fruit of the ground is cursed. Ihahandog mo sa Diyos ang cursed thing. Magagalit si Lord. Nasabi po sa Genesis 3 and 17b, the ground is now under a curse because of you, because of Adam. In sorrow and toil, you shall eat the fruit of it all the days of your life. Yung pong offering na galing sa lupa, galing sa sumpa, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga't lahat po ng offering ng tao, mula sa kanyang pinagpaguran, mula sa tulo ng iyong pawis, hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi po ni Lord, I don't want your effort. Miski patungo doon sa kaligtasan, kung sarili mong effort, no way, highway, you will not enter the kingdom of God. Because Jesus Christ did it. Ginawa ito ni Jesus Christ and you are trying to do it by yourself. Tila kayo mga Israelita doon sa paanan ng bundok. Gagawin namin, Panginoon, gagawin na. Hindi naman nila kayang gawain. Hindi kayang gawain ng tao. That is why God provided a way. So, ang galing po sa ating mga pinagpaguran, sa ating pawis, yan po ay cursed. Dahil cursed po ang pronouncement ni Lord in Genesis 3 and 17. Nalugod po si Lord kay Abel. Why? Kasi ang sabi doon, an offering of the finest firstborn of his flock and the fat portion. Sa Hebrews 9 and 22, sabi po, in fact, under the law, almost everything is cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness, neither release from sin and its guilt, nor cancellation of the merited punishment. Nalugod po si Lord sa offering ni Abel dahil ito po ay galing sa firstborn of his flock and fat portion dahil po may shedding of blood. Sabi po ni Lord, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya po in the Old Testament, pumapatay sila ng hayop, a type of Christ. Pumapatay sila ng hayop. Itong hayop na to is representing Christ. At nagagalit po yung isang preacher. Ang Old Testament daw po ay masyadong patayan ng patayan. Ang hayop na wala namang kamuwang-muwang ay pinapatay ng pinapatay. Patayan daw po ng patayan in the Old Testament. He doesn't know that Jesus will die in the New Testament. A type of Christ. Nire-represent ito, ipinakikita ang gagawin ni Jesus Christ at nagagalit po yung isang pastor at patayan daw ng patayan ng hayop. Kaya wala na pong hayop na makain ngayon. So kalugod-lugod po kay Yahweh ang ginawa ni Abel dahil pumatay siya ng hayop at inihandog sa Diyos. Sa verse 7 and B, sabi po sa verse 7 and B, and if you do not do well, but ignore my instruction, sin crouches at your door. Its desire is for you to overpower you, but you must master it. Sa Tagalog po, kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang para lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Ang kasalanan ay inihalin tulad sa isang mabangis na hayop. Pero bago po magkasala si Cain, God gave him a chance. Galit si Cain kay Abel. Kasi galit siya kay Lord, galit siya kay Cain. May masama siyang balak, papatayin niya. Kaya sa pinaalalahanan siya ng Diyos. God gave him a chance. Binigyan siya ng warning. Sabi niya, paglabanan mo ito. Pero hindi po napaglabanan. Pinatay din po niya yung kanyang kapatid. Paano po ang ginawa? Okay. Kanina yung door, no? Sin crouches at your door. Puntahan po muna natin yung word na sin.
Ang salita pong sin is kata in Hebrew. And the word sin offering is also kata in Hebrew. Nasasakyan po ninyo? Sin, ang kasalanan is kata. Ang sin offering, handog in the Old Testament, is also kata. Habang magkakasala, habang intensyon, may balak na patayin ni Cain si Abel, sin is crouching. Sin ay parang mabangis na hayop, lalapain siya. Pero ang sabi po, because sin in Hebrew is the word kata, also merong sin offering na katabi. Habang nag-iisip ng masama, si Cain, papatayin ko ang aking kapatid. Si Lord, nung kausapin niya si Cain, naglagay na agad ng sin offering. And what is sin offering? The sin offering will free you from guilt. Yung sin offering. Nasasakyan po ba ninyo? Hindi po ba napakaganda po? Na bago pa tayo magkasala, meron na. So sabi niya, nagbabalak pa lang na patayin ni Cain si Abel. Ang sin offering is where? The sin offering is at the door. Nag-iintay na doon. So yung door, the first mention of the word door is what? A sin and a sin offering nasa harapan. Merong nakalaan. Door is a place para sa sin offering. Meron na pong nakalaan na offering po sa atin. Yan po ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos para sa atin. Ipinagkaloob niya po ang sin offering. And who is our sin offering? Jesus is our sin offering. The ultimate sin offering is Jesus Christ. Inilagay na po iyan ng ating Panginoon. At sabi po doon, nung si Cain ay magkakasala, andun yung mabangis na hayop, pero nandun din yung sin offering. And God is so desirous. He desires na kuhanin ito ni Abel. Tanggapin niya yung sin offering. Sa kanyang isip, Cain, take it. Pero hindi po kinuha ni Cain. Hindi kinuha. Sin lies at the door, and sin offering is lying also at the door. Yung pong mayamang biyaya ng Diyos, bago pa tayo magkasala, meron na siyang nakalaan na, sa Tagalog ay P, sa English ay F. Food. P, pagkain. Meron na siyang nakalaan na pagpapatawad. Meron na siyang nakalaan na forgiveness. Dahil po sa mayamang biyaya ng ating Diyos. So the sin offering was a type of the sacrifice of Jesus on the cross. Jesus will die for the sin of the world. Jesus is the sacrifice na inoffer ng God for the sins of the world. Nung po si Jesus Christ ay nasa cross, nandun po siya. Binabayaran po niya ang lahat ng ating kasalanan. Yung kanyang banal na dugo ang humugas sa ating kasalanan. Siya po ang nailagay doon instead na tayo. Siya po yung nagpunta doon. Siya yung inoffer ng Diyos. Siya ang ating sin offering. At katulad ni Cain, si Lord sabi niya, take it. Pero madami pa rin po ayaw mag-take. So si Jesus Christ po ang ating ultimate. So ting tayo po ay nagkakasala, remember po, meron po tayong sin offering na nakalaan para sa atin. Nandyan lang po, saan? Sa door, sa pintuan po ninyo, pintuan ng inyong puso, pintuan ng inyong isip. Nandyan si Lord, nagpapaalala, kuhanin mo ang handog, kuhanin mo ang ginawa ni Jesus Christ on the cross. In Revelation 3:20, ang sabi po ni Lord Jesus Christ, "Here I am, I stand at the door and knock.
If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Tuwing tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, si Lord Jesus Christ po ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. Ano pong sinasabi niya? Mag-repent ka, anak. Because there is already a provision. Mag-repent ka. Nagre-repent po ba tayo? Hindi po ba may kabog ang ating puso pag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan? Hindi po ba biglang may kumakabog sa ating puso? Yun po is the prompting of the Holy Spirit sa atin. Nananawagan po siya. Nagpapaalala po siya sa atin. Tayo ay hindi po sinasabing huwag kang gagawa ng anumang kasalanan. Hindi po. Alam po ng Diyos na wala pong hindi gagawa ng kasalanan sa tao. That is why He provided a sin offering. Alam na alam niya, gagawa at gagawa tayo ng kasalanan. Sino po dito ang hindi na nagkakasala? Kasi pag mayroon pong hindi na nagkakasala dito, ipapako po natin sa krus at tignan natin kung mabubuhay siya on the third day. Dahil lahat po tayo ay makasalanan. But God has provided a way out. Ang sin offering, ipinunabay na sa atin. And on the cross, Jesus paid it all. Jesus paid it all. Ano mang uri ng kasalanan niyan, past, present, and future, Jesus paid it all. Di ba ba napakabuti ng Diyos? Yung kanyang one-time death on the cross is for the salvation of all. Oh, andyan po, napakabuti po ng ating Panginoon. Pero minsan po, naalala ko lang po si Tepi. Minsan po para tayong si Tepi. Totoo na po si Lali. Iiyak si Lali. Why? Why? Sabihin niya, Tepi did it to me. Tepi did it to me. Tepi, what did you do to your ate? Say sorry to your ate. What did you do? Say sorry to ate na. Hindi po ba tayo, para tayong si Tepi? Sinasabi na ni Lord, ask forgiveness. Pero gumagawa tayo ng kanya-kanyang alibay. Gumagawa tayo ng kanya-kanyang dahilan. Sinusukat natin, Lord, hindi naman, siya nga po eh. Sa ating puso, at isa pa ang gagawin natin, magpapakaabala tayo, magaganyan tayo na magaganyan para malimutan natin that God is talking to us. That the Holy Spirit is prompting our spirit. Gaganon tayo. Para wag lang tayong makapag-repent. Para wag tayong makahingi ng tawad. Minsan po si Tato, naka 10 times na, say sorry to your ate. Gagawa po siya, tatakbo siya doon sa lulundag siya doon. Para makalimutan. Sometimes ganun po tayo. Kaya pa napakasarap pag-aralan ng mga batang yan eh. But the provision is already there. The sin offering is already there. Pero ayaw natin. Why? Dahil meron tayong ancient door. Ang bawat tao ay merong ancient door na nagsasabing huwag kang makinig sa Diyos dahil pinabayaan ka ng Diyos in the garden. Andun po. Kakatok po si Lord Jesus sa ating puso. I stand at the door and knock. Pero ayaw po nating pakinggan. Why? Dahil si Adan po, nung nagkasala in the garden, pinili po niya ang tree of the knowledge of good and evil. Ito po yung door to self-centered pleasure and pain and sin. Ito yung door to self-centered pleasure and pain. Pinili po yun ng Eva at ni Adan. So sabi ni Lord Jesus, behold, I stand at the door and knock. Alam niyo po, ito po lang yung pintuan na tanging yung nasa loob lang ang pwedeng makapagbukas. Minsan po, umalis tayo ng bahay natin, di ba? Sasara natin. Nabubuksan pa rin po natin because we have the key. Merong doorknob.
Pero, ang pintuan po lang sinasabi dito ni Lord Jesus Christ, "Behold, I stand at that ancient door." Isa lang po ang doorknob nito. Ang taong nasa loob lang po ang pwedeng magbukas. Ancient door. It has only knob inside. And yung knob na ito po, isa lang. Hindi po pwedeng, wala, parang plain po siya. Nasa loob lang ang pwedeng magbukas. Si Lord Jesus Christ po, ang pwede lang po niyang gawin is to knock. Kaya niya sabi niya, "I stand at the door and knock." So si Jesus Christ po, is so gentleman. He knocks. Patuloy na kumakatok. Because when Jesus comes as a Savior, He comes and knocks gently and quietly. But there is a time, He will not knock on the door, but will destroy the door and everything na hindi nagbukas ng pinto sa Kanya. So up to this time, si Lord Jesus Christ stands at the door and knock. He's knocking. And only one doorknob ang pwedeng magbukas niyan. Yung tao sa loob. Pwede mong buksan. Dahil ikaw may hawak ng susi. Paano mo siya bubuksan? Sasabihin mo lang, "Lord Jesus, come into my life. I repent of all my sins. I want you. I open my ancient door unto you. Come into my life. I choose life. I choose you. Lord, come into my life." Nasabi po, again, ng Revelation 3:20, "I stand at the door and knock, and if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Pag binuksan po natin ang ancient door na yan, door of our heart, sabi ni Lord Jesus Christ, "I will come in and eat with you." Ay, naku. Sa kultura po nila noon, kapag ang isang tao ay inanyayahan mong kumain at magkasalo kayong kumain, ito po ay nangangahulugan that I will not betray you. Siya din po, sasabihin niya, "I will not betray you." So ang pagkain po sinasabi ni Jesus Christ diyan, if you open the door, I will come in and sup with you, eat with you. Ang ibig niya sabihin po, I will not betray you. Kaya nga po sa ating Holy Communion, sa Lord's Supper, ang sinasabi po doon, Lord Jesus, "Do this in remembrance of me." What are you going to do? Do this in remembrance of me. Alalahanin mo, sinabi ko sa iyo, I will not betray you. And you are not to betray me. Yun po, tayo po ay nagre-renew ng covenant because the Holy Communion is a new covenant. We are renewing our covenant with God. And we are saying, "Lord, I will not betray you. And you will not betray me." Okay po? Lunag tayo. Sa John 10:10b, ang sabi po ni Lord Jesus Christ, nako, wala naman pong bayad ang pag-stay dito, di ba? So, pwede pa tayo magpatuloy. So, sabi po niya sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full." Pag si Lord Jesus po ay pupasok sa ancient door ng iyong buhay, then you will have life and life in abundance. Huh? Sabi po ni Jesus Christ, "I have come that you may have life and have it to the full." Hindi po sinabi ni Lord Jesus Christ na, "I have come that you may see the door of life." Hindi po. So sa Garden of Eden po, si Adan, hindi po natagpuan ang life. Adam failed to see the door of life. But here is Jesus telling us, "I have come that you may have life
and life in abundance. Hindi lang po natin makikita kung hindi darating agad sa atin. At hindi lamang life, but life in abundance. So hindi na po natin, sa panahon po natin ngayon, ang Eden is when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Then, life has come. Hindi mo lang siya nakita, hindi mo lang siya na-witness, but life has come. Nagkaroon ka ng buhay. Hindi po pa pagkabuti-buti ng ating Panginoon. He is our God who is our God who is more than enough. Hindi po ba napakabuti? Kay Adan, inilagay siya sa garden so that Adam may see the door of life. And in the New Testament, if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, then we will have life. Hindi na lang natin sisipatin, hindi na lang natin pananabikan, but we have life. Now we have life. And it is life, abundance po ang offer niya. Because we have a God who is more than enough. And He always exceeds our expectation. We're expecting the Garden of Eden. Pero hindi yun ang binigay sa atin. He gave us life. And when Jesus is in your life, wala pong dead na papasok sa inyong buhay. Ano po ba ang mga dead things? Dead na pangarap, dead na kalusugan, dead na relationship, dead na wala po because you already have life. And having a life in abundance, kayang-kaya mong gapain ang lahat ng negative in your life. Di po ba napakabuti ng ating Panginoon? And marami po ang ayaw pang tanggapin si Jesus Christ. Ayaw tumanggap ng buhay. Gusto nila yung buhay na walang kabuhay-buhay. Ibig sabihin, walang sigla, walang pag-asa, walang kabuhay-buhay. Kaya po, bilang mananampalataya at taga-BCC, kailangan po tayo ay full of life. And again, I don't hear an amen. Do you have life? Do you have life? Do you have life? Dapat po excited kayo sa Word of God, especially sa mga revelation ng ating Panginoon. I don't remember, but one Tuesday Bible study, napag-usapan po natin, accepting Jesus Christ as Lord and Savior is a confession na dapat po natin ginagawa. Where? In His church. Sabi po dito, I stand at the door and knock. If you open the door, I will come in and eat with you. Now, the Lord is now opening the door. He's asking you to come in. Siya naman po nagsasabi, to come in. Will you not accept the offer of the Lord? So sabi natin doon sa Bible study, yes, marami po nag-accept na kay Jesus Christ. Kaya nga po sa inyong assignment, yung po mga assignment na yan for info,